Nakatuklas ng host na nasa pabilog na paligid ng mga kamag-anak. Simulan ang misyon 1. Purihin ang pamangkin na si Tiantian. Upang pataasin ang kasiyahan ng titas Hao Kuifen sa 100, gantimpala sa pagtatapos. Isang kahon ng mataas na kalori na self-heating hotpot, 10 lata ng luncheon meat. Nagtaka ako. Sa aking paningin, biglang lumitaw sa ulo ng aking tiyahin ang isang pulang progress bar. Ang mga numerong nakasulat dito ay hinawakan ko ng mahigpit ang aking kamao, pinakawalan at muling hinawakan. Habang tinitingnan ang gantimpalang pagkain na malapit ng makuha, at muling tumingin sa mapang-asar na mukha ng tiyahin ko. Hindi ba't ito ay isang pag-arte lamang? Mas mabuti na ito kaysa mamatay sa gutom. Anong halaga ng ilang papuri sa mga hayop? Huminga ako ng malalim. Pinilit kong magpakita ng isang maliwanag na ngiti. Ay naku, tiya. Tingnan niyo, kayo. Talagang ikinalulungkot ko. Kagagaling ko lang kanina ay natakot na masaktan si Tiantian sa kamay niya. Inilagay ko yung 100 piso sa bulsa ko. Biglang nagbago ang usapan. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin. Yung tingin ni Tiantian sa atin. Yung paraan niya ng paghawak ng kutsilyo. Parang hindi siya isang ordinaryong bata. Ito ay parang isang natural na pinuno sa panahon ng apokalipsis. Mayroong matinding lakas sa kanyang pagkatao. Nagtaka ang tiyahin. Tumigil din ang kanyang kamay na nagtatago ng kutsilyo. Ang bilang sa itaas ay biglang umakyat sa 55. Nakita ko ito. Lahat ng lakas ay inilabas. Tingnan mo ang batang ito. Kalma sa gitna ng panganib. Bata pa lang ay alam nang gumamit ng armas para protektahan ang sarili. Anong tawag dito? Ito ay tinatawag na talento sa paglaban. O kaya kayo ang nagtuturo sa mga bata. Ako ang nagpalaki sa kanila. May kulang pa ba? Nakangisi ako sa loob. Pero sa mukha ko, lalong nagiging magalang. Ang kutsilyong ito ay swak na swak kay sweetheart. Ito ay isang magandang sandata para sa isang bayani. Talagang matalas ang iyong paningin. Ding! Ang kasiyahan ng target ay umabot na sa 100. Natapos na ang misyon. Ang gantimpala ay naipadala na sa sistemang Bodega de Lisay. Pakisilip delected. Kakaunti na lang ang ingay mula sa tiyahin. Ngunit dumating na si Tiyahin Kian. Tinitingnan niya ako ng may matalas na mga mata. Parang sinusuri ang halaga ng isang produkto. Lin Yu ah. Tita, nakikita kitang araw-araw na lumalabas. Napakadelikado ng paghahanap ng mga suplay. May magandang lugar akong naisip para sa'yo. May magandang destinasyon akong naisip para sa'yo. Bumulong siya. Itinuro ang direksyon ng katabing unit. Yung si Wang Ji doon sa kabila. May pagkain at tubig sa kamay. May ilang kapatid pa akong kasama. Nakapag-usap na ako sa asawa ng kapatid mo. Ipadadala kita sa kanya bilang asawa. Sang-ayon siya na bibigyan tayo ng 10 kilo ng bigas. Ang asawa ng kapatid, si Xiaoxu, ay patuloy na tumatango sa tabi. Nga, ate. Ngayon, ganito ang mundo. Sumunod kay Kuya Wang, kumain ng masarap at uminom ng malakas. Kami rin, ang buong pamilya namin. Hindi kami magpapahuli sa'yo. Nakikita ko yung mga mukha nilang parang naghahanap ng pabor. Sa loob ko, nakangisi ng nakangisi. Ano ba ang klase ni Kuya Wang? Mukhang mataba at matigas ang mukha. Malamang matapang at walang awa. Nang ako'y malapit ng magalit, muling umingay ang sistema sa aking isipan. Ding! Nailabas na ang misyon 2. Purihin si Tita Kian. Upang tumaas ang kanyang kasiyahan sa 200. Tumingin ako sa itaas ng ulo ni Tita, na nagpapakita ng 60 na antas ng kasiyahan. Pinigil ko ang mga salitang pang-aaway. Pinalitan ko ito ng isang ekspresyon ng labis na pasasalamat. Hinila ko ang kamay ng aking tiyahin. Sobrang dramatiko ng tono ko. Tiyahin! Napakamatalas naman ng iyong pananaw. Nabigla ang tiyahin ko sa aking biglaang pagpapakita ng init ng damdamin. Ang halaga sa itaas ng ulo ay umabot sa 70. Sino ba si Wang Ji? Isa siyang makapangyarihang tao sa magulong panahon. Nakatitig ako ng may pag-aalala. Tingnan mo kung gaano kagulo sa labas ngayon. Tanging ang mga tao tulad ni Wang Ji na matatag at may tapang ang makakaligtas at mamumuhay ng maayos. Siya ang lubos sa mga huling araw. Siya ang tagapangalaga ng apoy ng sangkatauhan. Si Xiaoxu ay nakikinig sa tabi, nakasimangot at nanginginig ang laway. Tita! Kung ganito ang sinasabi mo, si Wang ay magiging mataas na opisyal balang araw. Siyempre naman. Hinawakan ko ang hita ko. Simula pa lang ay magiging general na ako. Tiya! Ang tawag sa iyong galaw ay kakaibang yaman. Sa hinaharap, ikaw na ang biyana ng general. Isang mataas na katayuan sa lipunan. Mumiti na parang namumulaklak ang mga kulubot sa mukha ni Tia. Ang mga numero sa kanyang ulo ay nagsimulang tumaas ng mabilis. 120, 150, 180. Sa oras na iyon, nagpadala ang militar ng armored vehicle para kunin tayo. Tita, umupo ka sa pinakaharap. Ang buong pamilya natin ay umaasa na sa tulong mo mula ngayon. Yung mga bigas at dilatang pagkain. Hindi ba't isang salita mo lang ang kailangan? Tita, parang naitataas mo na ako sa ulap. Tumayo siya ng tuwid. Parang ako ngayon ay isang mataas na ginang. Ay naku, Lin Yu ah. Talaga namang maunawain ka. Huwag kang mag-alala. Kapag umunlad na ang tiyahin, tiyak na hindi kanya malilimutan. Ding! Naitaas na ang kasiyahan ng layunin sa 200. Tapos na ang misyon. Isang baril na may malamig na metal na kinang. Taktikal na komposit na pana. Kasama pa ang isang buong kahon. Nanghuhusay na pana para sa pagwasak ng panangga. Ako ang tunay na Panginoon. Tinitingnan ko ang aking tiyahin at si Xiaoxu na abala pa rin sa kanilang mga pangarap, na may bahagyang ngiti ng malamig na pangmutya. Sa mga labi. Oras na ng hapunan. Nagtitipon ang buong pamilya sa sala.
at nagbabahagi ng kaunting sabaw na halos walang lasa. Si Tio Sondechay ay abala sa paglinis ng kanyang ngipin, na tila mayabang na nag-uutos sa paligid. Kayo hindi marunong maghintay. Ano ba itong mga zombie na to? Ipapaalam ko sa inyo. Noong nagnenegosyo pa ako sa labas, kilala ko ang mga mataas na opisyal ng militar. Para kaming magkapamilya. Nangungulit siya ng may sekreto at mahina ang boses. Mag-relax lang kayo dito. Sa loob ng isang linggo, ang kapatid kong boss ay magpapadala ng armadong helikopter na direktang lalapag sa bubong natin. At kukunin tayong lahat sa pinakamaligtas na lugar. Talagang magaling ka, Lahat tayo ay nakikinabang sa iyo. Tinitigan ko ng malamig ang mata ko sa taong ito, isang walang silbing tito bago ang apokalipsis. Na ni hindi man lang nagtatrabaho ng seryoso. Ding! Ipinahayag na ang task 3. Purihin si Tito Sondakay. Para tumaas ang kanyang kasiyahan sa 300. Gantimpala sa pagtapos. 2 baril ng gasolina para sa off-road na sasakyan. 20 piraso ng militar na komprestasyon. Humigop ako ng malalim na hangin. Tumingin ako sa itaas ng ulo ng tiyuhin. Doon, ang paunang halaga ay 80 lamang. Tiyuhin! Ang mga salitang ito ay talagang tumama sa aking puso. Bigla akong tumayo. Tumingin ako sa kanya na may paghanga sa aking mukha. Matagal ko nang napansin iyon. Yung aura mo. Yung pananaw mo. Hindi ito karaniwang tao lang ang kayang magkaroon. Ikaw ang natural na pinuno ng ating kanlungan. Ang espiritual na leader natin. Nabigla si Tio sa bigla kong pagbihis ng sobrang taas na tingin sa sarili. Agad na hinaplos ang kanyang baba na may kasiyahan. Maging maingat. Nagulat ang tiyahin. Kakayahan at ugali. Hindi basta-basta ang batang iyon. Narinig kong pumatay na siya. Ano nang ikinakatakot? Nilingon siya ng malaki. Kahit gaano pa siya kasama. Kaya pa rin niyang makipagsabayan sa militar. Ako ay may background sa militar. Pupuntahan ko siya para kunin siya. Binibigay ko ang respeto. Para magpasakop siya at isumite ang mga kagamitan. Dapat siyang magpasalamat at magpasalamat. Si DK ay nandito. Siguradong matatakot ang batang iyon. Sasamahan kita. Tumingin sa kanilang matatag na anyo. Na handang umalis. Tahimik akong umatras sa tabi ng pinto. Dahan-dahan kong hinawakan ang iyon. Yung bagong taktikal na pana na nakuha ko. Pinulot lang ni Tio mula sa sulok. Isang lumang, kalawang na bakal na tubo bilang sulo. Kasama si Tia. Naglakad ng walang pakialam sa lahat palabas ng bahay. Maingat kong isinara ang malaking bakal na pinto namin. Iniwan lang ang isang maliit na gap. Lumakad si Tio papunta sa pintuan ng kapitbahay na tambay. Diretso, ginamit ang bakal na tubo, tinamaan ang pinto ng 3 beses. Buksan mo ang pinto. Nakikinig ang mga tao sa loob. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Mula sa loob, narinig ang mga magaspang na pagmumura. Sunod nito. May isang click. Binuksan ang mabigat na pinto ng seguridad. Si Wang Ji na may mukha na puno ng taba ay nakahubad ang mga braso. Hawak ang isang duguang panggupit. Na may masamang tingin na nakatingin sa labas sa dalawang. Bisitang mukhang payat at mahirap. Naghahanap pa yun ng kamatayan. Si Wang Ji ay nagbuga ng laway ng may galit. Kahit na medyo nag-cramp ang binti ng tiyuhin, ay pinanatili pa rin ang kanyang katawan na tuwid. Pangalan Wang. Ako ang pinakamataas na komandante ng gusaling ito, si Sondekay. Ngayon, inuutusan kita. Agad na ibigay ang lahat ng materyales. Kilalanin mo akong leader. Tumingin si Wang Ji na parang tanga. Sa harap ng taong ito na nasa gitnang edad. Pagkatapos, siya ay nagalit na tumawa. Ang taba sa kanyang mukha ay nagtipon-tipon. Pangunahing komandante, iligtas mo ang aking pwesto. Si Wang Ji ay humalakhak ng malamig. Bigla siyang sumipa sa tiyan ng kanyang tiyuhin. Ang tiyuhin ay naglabas ng isang mahina, na parang naputol na sinulid, lumipad na parang saranggola, at bumagsak ng malakas sa dingding ng pasilyo. Napasigaw si tita sa takot. At nang hina, bumagsak sa lupa. Pinasunod kita. Pinagsama kita. Lumapit si Kuya Wang. At hinila siya papasok sa bahay na parang patay na aso. Ang mga kamao ay bumagsak na parang ulan. Tinitingnan ko ang eksenang ito ng walang emosyon. Isinara ng malakas ang aming bakal na pinto. At nilock ito ng 3 beses. Pumunta ako sa harap ng sofa at umupo. Nang mag-isip ako. Kumuha ako ng isang kahon ng self-heating na hotpot mula sa sistema. Naglagay ng tubig. Ang hotpot ay umaalo ng mainit na singaw. Naririnig ang mga hikbi mula sa labas ng pinto. Sa mundong ito ng katapusan, talagang kaaya-aya ang tunog na ito. Ang tiyuhin ay itinapon ng 2 tauhan, na parang basura pabalik sa pasilyo. Nakaurong siya sa sahig, na may dugo sa kanyang labi. Nakatagilid si tita sa sulok ng pader. Ang kanyang mga mata ay malabo. Ang buong pamilya ay nagtipon sa pasilyo, nagkatinginan. Walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Nanonood ako mula sa siwang ng pinto ng kuta sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay binuksan ko ang pinto at lumabas. Nakatukod ako sa harap ng tiyuhin. Sinuri ko ng mabuti ang kanyang mga sugat. Tayo na. Taasan ang boses para marinig ng lahat. Pinuno, ito ay isang panganib. Personal na sinuri ang mga kaaway. Ano ang tawag dito? Ito ay tinatawag na sakripisyo para sa katuwiran. Matatag na desisyon. Lahat ay nakasalalay sa pinuno na nasa unahan. Lumiko ako at pumasok sa bahay. Kumuha ako mula sa medikal na imbakan ng 2 pakete ng expired na bendahe at isang bote ng hindi sapat na alkohol. Ang mga antibiotic at tamang bendahe ng mga magulang ay tahimik na nakalok sa pinakamalalim na bahagi ng sistema. Ito na lang ang magagamit. Wala nang iba. Kinuha ng malaking tiyahin. Tiningnan ang pakete ng dilaw na tela. Bumalik ako sa pangunahing silid. Isinara ko ang pinto. Mula sa labas, narinig ang mahinang ungol ng tiyuhin. Kumuha ako ng isang lata ng luncheon meat. Binuksan ang pull tab. Kumagat ako ng unang kagat. Nangyari ang kakulangan sa pagkain sa ikatlong araw.
Matapos ilagay ang huling tasa ng lumang bigas sa kawali, inalis ni Tia ang ilalim ng kawali ng paulit-ulit. Nakapagluto siya ng isang palayok ng halos kita na ang ilalim ng kawali na sabaw. Hindi ko ito ininom. Ibinalik ko ang mangkok ng sabaw. Nang gabing iyon, narinig ko ang mga tunog ng paggalaw sa sala. Nakahiga ako sa pinto. Gamit ang isang mahabang papel na tubo na nakadikit sa siwang ng pinto. Papasukin si Lin Yu. Mag-isa siyang pupunta. Sabihin mo na magiging asawa siya ni Wang Jie. Bumalik na may mga pagkain. Ito ay tinatawag na pag-prioritize sa kabuuan. Bata pa siya. Hindi masyadong mawawalan. Umubo ang tito. Mababa ang boses. Ayos na ito. Papasok siya bukas. Tumayo ako ng tuwid. Nakatayo sa dilim ng matagal. Kinabukasan ng umaga, pumasok ang buong pamilya sa aking kwarto. Si tita ang nauuna. Sinusundan siya ni tita at ng asawa ng kapatid. Nakatayo si tito sa likod na may hawak na kahoy. May nakakaasiwang ngiti sa kanyang mukha. Lin Yu. Ikaw ang pinakamatalinong bata sa ating pamilya. Tungkol sa sinabi ni tita, isipin mo ng mabuti. Para sa buong pamilya, tinitingnan ko ang kanilang mga mukha. Isa-isa kong sinuri. Sa huli, tumango ako. Ayos, lahat ay nakahinga ng maluwag. Lumiko ako at nagsimulang magbihis ng ibang damit. Maingat na isinabit ang taktikal na komposit na pana sa likod. Ding! Na-detect na malapit nang makipag-ugnayan ang host sa pangunahing kontrabida. Nag-trigger na nakatagong misyon. Unang pagbibigay ng punch kill kay Wang Jie. Para tumaas ang kanyang kasiyahan sa 150. Gantimpala sa pagtapos. Isang modified na silgi. Ipinatong ko ang zipper ng jacket ko. Bahagyang umangat ang mga sulok ng aking bibig. Ang buong pasilyo ay naharang ng mga barricade at mga kawad ng bakal. May dalawang malalaking tauhan sa entrada. Bawat isa ay may hawak na bakal na tubo. Naglakad ako papunta sa kanila mag-isa. Tiningnan nila ako mula ulo hanggang paa. Hindi sila agad kumilos. Palabasin ang boss nyo. Sasabihin ko na si Lin Yu ang dumating. May intel ako. Naghintay kami ng mga 10 minuto. Lumabas si Wang. Mas nakikita ko siya ng mas malayo kaysa noong huli kong nakita. Malaki ang katawan ni Mibaji. May mga pinal na laman sa mukha niya. May dalang panggugubat na itaga sa kanyang baywang. Ang kanyang mga mata ay mayroong isang mapanganib na tingin na tila sanay na sa kapangyarihan. Tinitingnan niya ako mula sa itaas. Hindi siya nagsalita. Hindi ako umatras. Tinutok ko ang aking tingin sa kanya. Nagsalita ako. Kapatid na Wang, pupunta ako rito para makipagnegosyo sa'yo. Hindi para humingi sa'yo. Humingiti ng bahagya ang mata niya. Iginigyan niya ako na magpatuloy. 2 kilometro mula dito. May isang chain na supermarket na may central warehouse. May sapat na pagkain para sa 300 tao. Mga dilata at tuwing pagkain na pangkalahating taon. Alam ko kung saan iyon. Pero hindi ko kayang kunin mag-isa. Bakit mo akalaing kailangan kita para magdala sa akin? Dahil ang bodega na iyon ay may electronic lock. Ang password ay nakuha ko sa abandonadong opisina ng ari-arian. Ako lang ang nakakaalam nito. At saka, kapatid Wang, ilang tao ang kaya na ninyong galawin ngayon? Dumaan na ako sa daan papuntang doon. May isang lugar na pinagtitipunan ng mga zombie sa kanto. Walang sinuman ang naggagabay. Mahirap makadaan ng ligtas. Tahimik si kapatid Wang ng ilang sandali. Pagkatapos ay umupo siya. Nakatukod ang mga daliri sa mesa. Ano ang gusto mo? Pagkain. Sapat na para sa aming pamilya sa loob ng 1 buwan. Sa buong kalsadang ito, ikaw lang ang may ganitong lakas ng loob. At kakayahang makuha ang mga supply na iyon. Ang iba, wala kang ganitong lakas ng loob. Ang numerong nasa ulo ni Kuya Wang mula sa 0 ay tumaas hanggang 40. Ako ay nasa teritoryo ni Kuya Wang. Halos 1 oras na akong nakaupo. Inilarawan ko ang estruktura ng warehouse. Inilarawan ko ang ruta warehouse. At pati na rin ang kalat ng mga zombie sa paligid. Bawat detalye ay tunay. Ang tanging bahagi lang na naproseso ay isa. Yung mga supplies na nasa kamay mo. Hindi ito ang Goji. Ito ang pundasyon ng buhay ng buong kalye. Na makakagawa nito. Ikaw lang. Ang numerong nasa ulo ni Wang ay nasa pangungusap na ito. Pagkatapos ay diretso siyang umakyat sa 119. Ipagpapatuloy ko pa rin ang pagsasalaysay. Malumanay ang boses. Tapat ang tono. Binanggit niya ang bawat desisyon na ginawa niya upang pagsamahin ang mga katabing grupo. Bawat isang binigyang papuri niya. Bawat papuri ay nagpapataas ng kanyang halaga. Parang isang balon na unti-unting pinupuno. Palaki ng palaki. Sa huli, ang halaga ay naitatag sa 163. Ding! Naitakda na ang kasiyahan ng layunin sa 150. Tapos na ang misyon. Nilingon ko ang sistema sa aking isipan. Isang modified na off-road na sasakyan. Nakatigil na tahimik doon. Dinagdagan ng bakal na panangga sa katawan ng sasakyan. Sa labas ng windshield ay may proteksyon. Na isang metal na mesh. Puno ang tangke ng gasolina. Tumayo si Kuya Wang. Hinawakan ang isang bag sa mesa at itinapon dito. Nandoon ang 5 pirasong compressed biscuits. At 2 lata ng luncheon meat. Ito ang deposito. Pagkatapos ng tagumpay, bibigyan kita ng 1 buwan na sweldo. Magandang tao ka. Matalino ka. Nahuli ko ang bag. Nakapikit ang mga mata. Sobra naman ang papuri mo, Wang Jie. Sa daan pabalik sa koridor, inisip ko ng mabuti ang all-terrain vehicle sa sistema ng imbakan. At ang password ng imbakan sa ulo ko. Totoo ang password ng imbakan. Totoo rin ang sasakyan. Pero yung nakatago sa sulok na lugar kung saan nagtitipon ang mga zombie. At ang pinakamahalagang bagay sa mga supplies. Ay yung mga medikal na gamit. Umikot na ako sa ibang daan para kunin ito. Bumalik ako sa bahay na may dalang tela. Ipinatong ko ang mga compressed biscuit sa mesa sa sala. Lahat ng mga kamag-anak ay lumapit. Nakatingin sila sa mga pakete ng biskwit. Agad na kinuha ng tiyahin ang isang pakete. Binuksan ang packaging.
Agad na humabol ang mga pamangkin upang kunin ito. Walang kahit sino ang nagtatanong kung paano kami nag-usap. Ano ang napag-usapan namin? Kung nakaramdam kami ng sama ng loob. Si tita ay naghati ng isang biskwit. Habang umuya, nagsimula na siyang magplano para sa hinaharap. Nabuo na ang koneksyon kay Wang Jie. Sa susunod, hindi na tayo mag-aalala sa pagkain. Lin Yu. Pumunta ka pa ng mas madalas sa hinaharap. Panatilihin mo ang ugnayan. Lahat ng pamilya namin umaasa sa'yo. Tumango rin ang bayaw. Yun nga, ikaw lang isang babae. Sa ganitong mundo. Sa tuwing pupunta ka ulit, kumuha ka pa ng kaunti. Huwag kang magtipid-tipid. Ang dami ng tao sa bahay natin. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Nakikinig sa kanila magsalita. Hindi ko man lang sinagot. Lumabas si nanay mula sa kusina. Maingat na hinila ang manggas ko. Ilahin mo ako sa sulok. Bumaba ang boses at nagtanong. Okay ka lang ba? Walang tao. Kinuha ko ang huling 2 lata ng luncheon meat sa bag at isinuksok ito sa kamay ng mama. Itong para sa inyo ni tatay. Huwag mong ilalagay sa labas. Sa huli, wala namang sinabi. Inilagay ko ang lata sa bulsa ng apron. Bumalik ako sa pangunahing kwarto. Isinarado ko ang pinto. Binuksan ko ang interface ng system warehouse. Tinitingnan ko ang sasakyan sa loob. At pati na ang kinuha ko kanina sa daan. Yung mga medikal na gamit na dumating. Sapat na. Mag-ipon pa ng kaunti. Sapat na yun. Nang marinig namin na nakuha ni Kuya Wang ang warehouse. Sa ikatlong gabi na yun. Yung mga tauhan ay nagbubuhat ng ilang cart na puno ng gamit pa uwi. Naririnig ang ingay ng kasiyahan sa buong ika-4 na palapag. Si Kuya Wang ay nagpadala rin ng tao para sa akin. Nagdala ng isang buwang pagkain. Nakapuno sa isang canvas bag. Inilagay sa pintuan. Lumipat ako sa pangunahing kwarto. Hinati ko ang kalahati sa mga magulang ko. Ang natira ay isinara ko sa imbakan. Ika-5 araw. Pumunta ulit ako sa ika-4 na palapag. Mas magalang si Wang Jie nang makita ako ngayon. Kaysa sa huli. Binigyan niya ako ng isang tasa. Ng instant coffee na hinalo sa malinis na tubig. Kahit na ito ay expired na. Sa panahon ng apokalipsis. Ito ay itinuturing na napakataas na antas ng serbisyo. Umupo ako. Una, pinuri ko siya. Tungkol sa mga kagamitan sa bodega. Ipinakalat ko ito sa mga nakaligtas sa paligid. Tumaas na naman ang reputasyon ni Wang Jie. At pagkatapos, nagbago ako ng usapan. Parang hindi sinasadya kong binanggit ang isang bagay. Kuya Wang, alam mo ba na sa silangan ng ating lugar, malapit sa abandonadong pabrika, may grupo ng mga tao. Alam ko, 10 o 15 tao. May mga baril. Naging alerto ang mga mata ni Kuya Wang. Nang dumaan ako doon, narinig ko silang nagsasalita. Sa tingin ko, sila ang may pinakamagandang kagamitan sa buong distrito. Hindi sapat ang iba. Sa oras na yon, naisip ko, hindi nila talaga alam kung sino si Kuya Wang. Yung mga labing huli. Sa harap mo, kaya mo bang tiisin ng 3 minuto? Huminto ang daliri ni Wang Jie. May isang bagay sa kanyang mga mata ang nagliyab. Kumilos si Wang Jie 2 araw pagkatapos. Hindi ako nakisali sa gulo. Sa halip, noong gabing iyon, nagmaneho ako ng AV mula sa garahe. At tahimik na umalis sa komunidad. Ang destinasyon ay sa timog silangang bahagi ng lungsod. Sa isang 4 na palapag na gusali, lahat ng atensyon sa magkabilang panig ay nakatuon sa paligid ng abandonadong pabrika. Ang bakal na proteksyon ng AV ay nagpakita ng magandang resulta habang dumadaan sa mga abandonadong kalye. Naiwasan ko ang 2 lugar na pinagtitipunan ng mga zombie. At umabot ako sa destinasyon sa loob ng 40 minuto. Nabuksan ko ang kandado ng maliit na bahay sa loob ng 3 minuto. Ang imbakan ng mga gamot sa loob ay mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Mga antibiotic, mga pampawala ng sakit, mga suturing. Na pakete, disinfectant, sphygmomanometer. Nag-empake ako ng buong 2 oras. Ng lahat ng gamot na nasa wastong petsa. Sa daan pabalik. Natanggap ang abiso ng pagkumpleto ng misyon mula sa sistema. Ding! Nalaman na natapos ng host ang nakatanging operasyon sa paghahanap ng mga materyales. Gantimpala, isang beses na pagpapalawak ng karagdagang kapasidad ng bodega. At isang set ng portable na kagamitan sa paglilinis ng tubig. Ipinark ko ang sasakyan sa garahe. Pinatay ang makina. Nakasakay sa upuan ng driver. Pinag-isipan ang lahat ng nakuha ko ngayon. Sa isip ko, ang tunog ng pagdiriwang ni Wang Jie sa itaas ay dumarating mula sa kisam. Nang bahagya, kumuha ako ng isang piraso ng compressed biscuit. Dahan-dahan kong kinagat ito. Magaling ang laban. Kapatid Wang. Ituloy mo lang. Naramdaman ng mga kamag-anak ang kakaiba 1 linggo pagkatapos. Nahuli nila akong umaakyat mula sa direksyon ng garahe. May dala akong amoy ng disinfectant. May sugat sa pulso na-scratch ng kung anong bagay. Tinawag ng tita sa gabing iyon ang pangalawang tita. Asawa ng nakababatang kapatid at ang tiyo sa sala. Para sa isang maliit na pulong. Narinig ko ng malinaw mula sa aparato ng tunog ang boses ng tita. Siguradong may itinatagong bagay si Lin Yu. Tingnan niyo ang itsura niya. Lumabas sandali, parang walang nangyari pagbalik. Kumakain at umiinom ng walang alalahanin. Bakit ganun? Ayaw niya akong hawakan. Yung sasakyan. Isang maliit na babae siya. Ano ang gagawin niya dito? Boses ng hipag. Siguradong may laman ang sasakyan na iyon. Kung hindi, bakit niya ito itinatago? Ang konklusyon ng pulong ay, ipapadala si Xia uli para tingnan ang sasakyan. Nakatayo ako sa master bedroom. At inisip ang pag-uusap na ito. Kumuha ako ng papel at panulat. At sumulat ng isang linya sa isang papel. At pagkatapos ay itiklop. Ilagay sa ilalim ng unan. Ang mga salitang iyon ay isang listahan. Nakasulat dito ang bawat bagay na kinuha ng mga taong ito sa nakaraang 3 buwan. Ang alarma ay tumunog ng 2:00 ng umaga.
Nakatali sa door handle ng AC. Ang isang manipis na lubid sa aking kamay. Sa kabilang dulo, nakakabit sa gilid ng kama. Isang walang laman na lata. May nakalagay na ilang tornilyo. Huminto ako at bumaba ang ulo. Humitit ako ng malalim. Kinuha ko ang piraso ng papel sa ilalim ng unan. Binuklat ko ito. Inilagay sa coffee table sa sala. Pindutin gamit ang palad. Itaas ang ulo. Tiningnan ko ang bawat mukha sa sala. Babasa ako ng nakasulat dito. Natapos ko ng basahin. Magsasalita lang ako once. Pagkatapos, walang kailangang magsalita pa. Binasa ko ng buong 7 minuto. Kasama ang 100 yuan na hindi na ipagpalit na kutsilyo. Kasama ang nasirang purong tubig na filter. Kasama ang 100 yuan na papel na ibinenta ng tiyahin. Na basura. Kasama ang pagtatangkang palitan ako ng 10 kilo ng bigas noong gabing iyon. Kasama ang balak ng tiyuhin na gamitin ako para palitan si Wang. Sa lihim na pag-uusap sa sala. Lalong tumitigil ang ingay sa sala. Tapos na akong magbasa. I-fold mo ang papel. Ilalagay sa bulsa. Sabihin mo, tumigil na. Kumilos ang bibig ni tita. Walang nasabi kahit isang salita. Lumiko ako at sinabi sa mga magulang. Dalhin niyo ang mga bagay niyo. Pumasok kayo. Tumayo ang mga magulang. Pulang-pula ang mga mata ng nanay. Pero hindi siya umiiyak. Sumunod siya sa akin papasok sa pangunahing kwarto. Pinaikot ko ang katawan ko at isinara ang matibay na bakal na pinto ng pangunahing kwarto. Ilagay ang unang bolt. Pangalawa. Ang iyak ng malaking tiya. Ang reklamo ng tiya. Matinding kinatok ni Tito ang pinto. Umupo ako sa gilid ng kama. Ilalagay ko ang tactical compound crossbow sa malapit sa abot ng kamay. Kumuha ng 2 lata ng luncheon meat mula sa sistema ng bodega. Ibigay ang lata kay mama. Ibigay ang lata kay papa. Kumain. Ang mga kamag-anak ay nagugutom sa sala ng 2 buong araw. Narinig ko ang mabigat na hakbang mula sa labas ng pinto. Dumating ang tiyahin kasama ang mga pamangkin. Ang tiyuhin ay nakasandal sa tungkod at huling pumasok. 1 oras mamaya. Bumalik sila. Sa katotohanan, sila ay itinapon pabalik. May sugat na dugo sa mukha ng tiyahin. Umiiyak si pamangkin na sweet ng walang hininga. Ang kahoy na tungkod ng tiyuhin ay naputol sa 2. Nakatayo ang tauhan ni Wang sa dulo ng hagdang bahan. Nasa mataas na posisyon. Mga basura. Sino sila para makikain at makiinom? Narinig ko ng malinaw mula sa master bedroom. Nakatayo ang nanay sa tabi ng kama. Hawak ang isang piraso ng compressed biscuit. Tumingin sa akin. Nais magsalita ngunit nag-atubili. Nanay. Huwag mong sabihin. Hindi ito ang unang pagkakataon nila. At hindi rin ito ang huli. Mahina ang puso mo. Patuloy silang sipsipin ang dugo mo. Tahimik si nanay ng matagal. Sa huli, tumango siya. Pinaghiwa ang biskwit. Ibinigay ang kalahati kay tatay. Binuksan ko ang interface ng sistema ng imbakan. Bilangin ang mga kasalukuyang supply. Sapat para sa 3 buwan ng pagkain. May natitirang 70 araw. 2 bariles ng military fuel. Isang buong set ng mga medikal na kagamitan. At saka yung taktikal na composite na pana. At yung natitirang mga pana. Sapat na. Ito ang gagawin kong pangunahing kwarto. Na maging isang tunay na kuta. Simula sa pagbubukas ng pinto. Gamit ang electric drill mula sa toolbox na binigay ng sistema. Sa loob ng pinto ng pangunahing kwarto. Naglagay ng 2 piraso ng bakal. Itinali gamit ang mga expansion bolt sa pader. Bilang karagdagan sa 3 pang-lock. Nagdagdag pa ako ng isang fingerprint lock. Ang bintana ang pangalawang punto ng pagbabago. Inalis ko ang lahat ng orihinal na kurtina. Pinalitan ito ng bulletproof fiber cloth. Naglagay pa ng isang layer ng wire mesh sa labas. Itinatag sa bintana. Ang ikatlong hakbang ay ang pinagkukunan ng tubig. Inilagay ko ang portable na sistema ng paglilinis ng tubig. Sa sulok ng banyo. Na nakakonekta sa rainwater collection pipe. Ang ika-4 na hakbang ay kuryente. Na nakakonekta sa isang baterya. Inabot ng 5 araw ang pagbabago. Ika-5 araw ng gabi. Nakatayo ako sa gitna ng master bedroom. Tumingin sa paligid ng espasyong ito na hindi lampas sa 20 metro kwadrado. Dito ay ang aming kuta. Ika-5 umaga. Narinig ang katok sa pinto. Hindi ko binuksan ang pinto. Nakatayo lang ako sa likod ng pinto. Tumingin sa labas sa pamamagitan ng mata ng pusa. Naupo si tita sa harap ng pinto. Magulo ang buhok niya. Hindi pa tuluyang natutuyo ang sugat sa mukha niya. Maingay ang boses niya. May halong iyak. Lin Yu. Lin Yu. Alam ng tita na mali siya. Talagang alam niyang mali siya. Buksan mo ang pinto. Papasukin mo kami. Hindi na kami mag-aaway muli. Talaga. Nakatayo ako sa likod ng pinto. Hindi kumikilos. Lumapit ang nanay. Hinila ang aking manggas. Napakadali rin ng boses. Kung hindi. Pinutol ko siya. Nanay. Naalala mo ba yung 100 piso? Naalala mo bang ibebenta nila ako kay Kuya Wang? Huminto ang kamay ng nanay. Lumiko ako at lumapit sa tabi ng kama. Kumuha ako ng isang bote. Ng mineral na tubig at 2 piraso ng compressed biscuit. Bumalik ako sa tabi ng pinto. Buksan ang isang butas sa pinto. Ipinapasa ko ang tubig at biskwit. Nang kalmado ang sabi. Ito na ang huli. Kinuha ni tita ang ibinigay. Nabigla siya. Pagkatapos ay mas malakas ang iyak. Lin Yu. Anong ibig sabihin nito? Ganito lang ang binigay mo. Isasara ko ang pinto. Isasaksak ang bolt. Bawat isa ay may sariling kapalaran. Simula ngayon, ang imperyo ni Kuya Wang ay lumalawak. Narinig ko mula sa intelihensya network. Dumadami ang balita.
Sinakop niya ang grupo ng mga armado sa silangan, si Brother Zhu, mga nakaligtas sa silangan. Ngayon, buong distrito. Halos nasa ilalim ng kanyang kontrol. Nagsimula na siyang mangolekta ng buwis sa mga materyales mula sa lahat ng nakaligtas. Nasa listahan din ako ng mga kinokolektahan. Binangga ng mga tauhan ni Wang ang pinto ng aking master bedroom. Ipinasa ko ang 2 pakete ng luma ng instant noodles. At isang boteng malabong tubig. Tiningnan ng tauhan. Nang nakasimangot, pero hindi nagsalita. Lumakad siya palayo. Alam ko na hindi ito tatagal ng matagal. Pero kailangan ko ng oras. Napakalaki ng kanyang imperyo. Nagsimula nang magkaroon ng mga hidwaan sa pamamahagi ng mga yaman. Hindi kita patatawarin, narinig ko na ang ilang mga pagtatalo sa intelligence network, sapat na iyon. Narinig ko na ang ilang mga pagtatalo sa intelligence network. Ito ay isang bitak. Kailangan kong gawing isang kailaliman ang bitak na ito. Binuksan ko ang system interface. Tumingin sa kasalukuyang listahan ng mga gawain. Maaaring trigger na gawain. Isagawa ang pangalawang pagpatay kay Wang Jie. Upang tumaas ang kanyang kasiyahan sa 300. Gantimpala sa pagkumpleto. Isang set ng advanced na kagamitan sa pagmamanman ng impormasyon. Tumingin ako sa linyang ito ng matagal. Sa huli, tumango ako. Panahon na. Nang muli akong umakyat sa ika-4 na palapag. Nagdala ako ng regalo. Ito ay isang kamay na iginuhit na mapa ng lugar, na may mga marka ng lahat ng mga lokasyon ng mga nakaligtas na base na aking naobserbahan. Bilang ng tao at sitwasyon ng supply. Kabilang ang kanilang mga oras ng pahinga at iba pa. Kabilang na ang kanilang mga oras ng pagtulog at gising. Pagbalik sa gabi, magbantay ng 3 minuto, alamin ang schedule at mga mahihinang bahagi ng depensa. Alamin ang schedule at mga mahihinang bahagi ng depensa. Kinuha ni Kuya Wang ang mapa. Naging maliwanag ang mata niya. Saan mo nakuha ang mga impormasyong ito? Matagal na akong nasa labas nitong mga oras na ito. At nag-iwan ng mga tala habang naglalakad. Ako'y kalmado na nagsasalita. Kuya Wang. Ngayon, hawak mo ang isang malaking bahagi ng lugar. Siguradong kailangan mo ang mga bagay na ito. Inilatag ni Kuya Wang ang mapa sa mesa. Maingat na pinanood ito ng isang beses. Pagkatapos ay itinaas ang ulo at tiningnan ako. Sa mata niya ay may dagdag na pagsusuri. Ano ang gusto mo? Wala akong gusto. Naramdaman ko lang na huminto ako sandali. May kaunting sinseridad sa tono. Kuya Wang. Ang ginagawa ninyo ngayon ay hindi simpleng pagkuha ng teritoryo. Nagtatatag kayo ng kaayusan. 3 buwan nang magulo ang lugar na ito. Ikaw lamang ang may kakayahang ito. Na muling ayusin ito. Naging maluwag ang ekspresyon ni Wang Jie. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Yung mga nakaligtas sa labas, ngayon ay sumusunod sa iyo. Dahil sa iyong lakas. Ngunit ang tunay na nakakumbinsi sa kanila, ay ang maibibigay mong pag-asa na mabuhay sila. Hindi ka isang tulisan. Ikaw ang pinuno ng barangay na ito. Nagsisimula ng tumibok ang bilang. 150, 200, 250. Tinitingnan ko ang numerong iyon. Magpatuloy ka sa pagsasalita. Bawat pangungusap ay tumpak na. Tumama sa kanyang kayabangan. Sa wakas, ang halaga ay huminto sa 312 na unit. Natapos ang misyon. Ang panloob na hidwaan ni Wang ay sumabog 1 linggo pagkatapos. Ang dahilan ay ang pamamahagi ng mga materyales. Isang matagal ng tauhan ni Wang. Ang nag-iisip na siya ang pinakamalaking nag-ambag. Ngunit mas kaunti ang natanggap kumpara sa bagong kasamang deputy. Pinigilan ni Wang ang pagtatalo na ito. Ngunit may mga bitak na lumitaw. Narinig ko ito ng malinaw sa Intel Network. Kahit na marinig mo ang tono ng matandang kasamahan. Napuno ng hindi pagkakasundo at galit. Kinabukasan, naghanap ako ng pagkakataon. Natahimik na lapitan ang matandang kasamahan. Tawag niya ay Lolo Zhang. Mga higit sa 40 taon na. Bago ang apokalipsis, isa siyang loader. Malakas. Hindi masyadong matalino. Pero tapat siya kay Wang Jie. Humiga ako muli sa kama. Pumikit. Bukas. Magpapatuloy. Nahuli ang tita 1 linggo pagkatapos. Dinala na siya ng mga tauhan ni Wang Jie sa ika-4 na palapag. Inaasahang maglaba at gumawa ng mga gawaing bahay para sa kanila. Bilang kapalit ng isang mangkok ng lugaw araw-araw. Ganon din ang tiyahin at manugang. Sila ay kusang pumunta sa ika-4 na palapag. Ngunit mas mababa ang kanilang trato kumpara sa malaking tiyahin. Kada araw ay kalahating pagkain lamang. Hindi pumunta ang tiyuhin sa ika-4 na palapag. Hinahatak niya ang sugatang binti, na naglalakad sa pasilyo. Paminsan-minsan ay kumakatok sa pinto ng ibang mga nakaligtas, na may tono na halos nagmamakaawa para sa pagkain. Nakita ko siya minsan sa butas ng pinto. Nakaupo siya sa sulok ng pasilyo. Hawak ang isang piraso ng amag na tinapay. Unti-unti niyang kinakagat. Nangungusap pa rin sa bibig niya. Nakatayo si nanay sa likod ko. Tumingin siya sandali. Lumiko siya. Mahina ang boses. Siya, nanay. Huwag mong sabihin. Ninakaw ko siya. Noong una, pinapunta niya ako kay Wang. Bilang asawa. Pero hindi niya inisip kung ano ang mangyayari sa akin. Mga 40 taon na. Katamtamang taas. May mga kalyo sa kamay. Ang damit ay marumi pero hindi sira. Ipinapakita na mayroon siyang kakayahang mabuhay. Anong pangalan mo? Old Chen. Chen Jiangu. Tumayo siya. Pinunasan ang alikabok sa katawan niya. Dati akong nagtatrabaho sa konstruksyon. Bilang isang inhinyero. Napatitig ako. Inhinyero. Tama ang kailangan ko. Sama ka sa akin. Bibigyan kita ng pagkain at tirahan. Tulungan mo akong palakasin ang depensa. Nagulat si Lolo Chen. Pagkatapos ay tumango siya. Naging. Ang pagpasok ni Lao Chen ay nagbigay ng mas mataas na antas ng depensa sa kuta. Sa pasilyo sa labas ng pangunahing silid-tulugan. Nagdisenyo siya ng isang simpleng sistema ng babala.
Isang manipis na kawad ang nakaunat sa lupa, na nakakonekta sa mga walang laman na lata sa dingding. Tinulungan din niya akong palakasin ang rehas ng bintana, at naghukay ng isang mababaw na kanal sa ilalim ng bintana. Ang pinakamahalaga ay, tinulungan niya akong gumawa ng isang lihim na pinto. Sa kisame ng pangunahing silid tulugan, na patungo sa atik sa itaas, sakaling may pumasok na hindi inaasahan. Maari kayong umatras dito pataas, upang makakuha ng oras. Naglagay ako ng lubid sa atik, na pwedeng ibaba mula sa bintana, diretso sa unang palapag. Tumingin ako sa madilim na pinto, at tumango. Bilang kapalit, nagbibigay ako kay Lao Chen ng isang bahagi, na pinatuyong pagkain at sapat na malinis na tubig. Si Lolo Chen ay masaya, mas nagsusumikap pa siya sa trabaho. Si Zhu Hao. Muling tinulungan niya ako sa isang mahalagang bahagi ng pasilyo. Naglagay siya ng sound transmission device, ilang manipis na metal na tubo, isang dulo nakadikit sa pader. Ang kabilang dulo ay patungo sa pangunahing kwarto. Maliwanag na marinig ang ingay sa labas. Ang aking network ng impormasyon ay opisyal nang naitatag. Ang babala tungkol sa alon ng mga patay ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Biglang nagpadala ang shortwave radio ng nakakabinging static. Kasunod nito ay isang piraso ng putol-putol na encrypted na broadcast. Malawakang paglipat ng mga tao. Inirerekomenda sa lahat ng mga nakaligtas. Palakasin ang depensa. Mabilis na nawalan ng signal. Ngunit sapat na ang impormasyong ito. Agad kong ginising si Lao Chen at ang mga magulang. Inulit ko ang narinig ko kanina. Naging seryoso ang mukha ni Lao Chen. 3 linggo. Ngayon, hindi sapat ang mga depensa. Mga bakal, semento, higit pang mga wire netting. Ang pinakamahalaga ay, kailangan nating isara ang lahat ng posibleng pasukan at iwanan lamang ang isang kontroladong daanan. Bumalik sa 3/4, binuksan ko ang sistema ng imbakan. Nagsagawa ako ng inventaryo sa mga umiiral na supply. Walang problema sa pagkain at tubig. Ngunit kulang na kulang ang mga materyales sa konstruksyon. Kailangan kong lumabas at maghanap, at kailangan itong gawin agad. Bago umalis, ipinadala ko ang mensaheng ito sa pamamagitan ng ikatlong partido. Ipinasa kay Wang Jie. Siyempre, gumawa ako ng ilang sining na pag-edit. Nang dumating ang balita kay Wang Jie, naging ibang bersyon na ito. Wang Jie, narinig ko na may darating na malaking alon ng mga patay. Pero sa tingin ko, ito ay para sa iyo. Hindi ito krisis. Ito ay pagkakataon. Nang lumabas ako sa ika-4 na palapag, narinig ko ang boses ni Wang sa likod. Punong-puno ng sigasig ang tono. Ipasa ang utos. Lahat ay maghanda. 3 araw mula ngayon, kami ang umuusad. Pumasok ako sa hagdang bato. Nakasandal sa pader. Malalim na huminga. Bodijero. Huling 3 araw bago dumating ang alon ng mga patay. Ang buong kalye ay nahulog sa isang kakaibang katahimikan. Abala ang mga tauhan ni Wang Jie sa bubong. Nagdadala ng mga armas, inaayos ang anggulo ng katapult. Namamahagi ng mga bote ng gasolina. Nakasulat sa kanilang mga mukha ang tensyon. Ngunit higit pa rito ay isang bulag na tiwala. Nasa master bedroom ako. Gumagawa ng huling paghahanda. Tinulungan ako ni Lao Chen na suriin ang lahat ng mga depensa. Tiyakin ang bawat pinto, bawat bintana. Bawat bitag ay nasa pinakamainam na kondisyon. Binilang ko ang mga supply sa sistema. Sapat para sa 3 tao na makakain ng 6 na buwan. 2 malaking balde ng malinis na tubig. Kumpletong medikal na kagamitan. Military-grade night vision goggles. Portable generator. 50 mataas na calorie energy bars. Ano man ang mangyari sa labas, kaya naming lampasan ito. Nakatayo si Mama sa tabi ng kama. Hawak ang isang rosaryo. Nagsasalita siya ng may dasal. Si Papa ay nakasandal sa pader. May kaunting pagkalito sa kanyang mga mata. Pero hindi nagsasalita. Naupo si Lolo Chen sa sulok. Pinapakinis niya ang isang spare na bakal na tubo gamit ang papel de liha. Nakatayo ako sa tabi ng bintana. Tumingin sa labas sa pamamagitan ng mga butas ng ballistic fiber cloth. Sa madilim na langit sa labas. Malayo. May naririnig na malabo. Mga hindi pangkaraniwang tunog. Malalim at patuloy na umuungal. Parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Pagsabog ng mga patay. Dumating ang pagsabog ng mga patay ng 3:00 ng umaga. Nagising ako sa isang napakalakas na umuungal. Agad akong tumalon mula sa kama. Tumakbo sa bintana. Sa kalye. Madilim at masikip. Puno ng mga namatayan. Sila ay dumadagsa na parang alon. Siksik na siksik. May mga bangkay na nabubulok na tanging buto na lang ang natira. Mula sa bubong, narinig ang sigaw ni Wang Jie. Ilagay. Buksan mo ako. Narinig ko ang kanyang boses mula sa Intel Network. Pugad, puno ng kawalang pag-asa, may isang uri ng pagkabaliw na malapit ng bumagsak. Harangan. Harangan ang pasukan ng hagdang bato gamit ang mga kasangkapan. Bilisan mo. Patuloy pa rin ang alon ng mga bangkay. Pinatay ko ang aparato ng pakikinig sa tunog. Humarap at bumalik sa tabi ng kama. Mahigpit na niyayakap ng nanay ang kamay ko. Nangangatog ang boses. Sa labas, yung mga tao sa labas. Sa labas, yung mga tao sa labas. Sa labas, yung mga tao sa labas. Nanay, huwag mo silang alalahanin. Basta't alagaan natin ang ating sarili. Si Lao Chen ay nag-iinspeksyon sa sulok ng mga reserbang bakal na tubo at panghampas. Nakatayo si Papa sa tabi ng kama, na may mga kamay na nakasama, na nakapikit ang mga mata. Lumapit ako sa bintana. Tumingin sa labas sa pamamagitan ng puwang. Ang alon ng mga tao ay patuloy na umaagos. Parang isang itim na karagatan. Hindi makita ang dulo. Ngunit ang aming kuta ay hindi gumagalaw. Namatay ang tiyahin sa 2 araw ng alon ng mga patay. Narinig ko ang kanyang sigaw mula sa impormasyon ng network. Mabilis na napalibutan ng mga hiyaw ng mga bangkay. Lumapit si Lolo Chen sa akin. May halong pagod sa boses niya. Tapos na.
Hindi pa. Nilingon ko ang ulo ko. Marami pang mga bangkay sa labas. At saka, nagpaos ako. Tumingin sa kisam. May isa pang tao sa itaas. Nagtaka si Lao Chen. Pagkatapos ay naintindihan niya. Si Wang Ji. Lumapit ang nanay. Napakatahimik ng boses. Kailangan ba siyang iligtas? Lumiko ako. Tumingin kay mama, na may kapayapaan. Mama, naaalala mo ba kung paano siya naging sa atin noon? Tahimik si mama. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Nasa ganitong kalagayan na siya ngayon. Hindi ko siya pinabayaan. Siyang pumili nito. Kumuha ng isang lata ng luncheon meat mula sa sistema. Binuksan ang pull tab. Dahan-dahan siyang kumain. Sa labas, mahinang naririnig ang boses ni Wang. Mahinang sigaw ng tulong ng kapatid. Ikapitong araw. Binuksan ko ang pinto ng pangunahing silid. Magulo ang pasilyo. Puno ng mga bakas ng dugo at mga pira-pirasong katawan. Nagsuot ako ng maskara. Hawak ang compound bow. Maingat akong lumabas. Si Lao Chen ay nasa likod ko. Hawak ang isang bakal na tubo. Una naming sinuri ang sitwasyon sa ibaba. Ang ikatlong palapag ay tuluyan ng bumagsak. Puno ito ng mga bakas ng mga patay na kumagat. Sa mga pader, sahig at kisam. Puno ng dugo. Ganap nang nawasak ang imperyo ni Wang Ji. Bumalik tayo sa pangunahing kwarto. Isara ang pinto. Sinimula ni Lolo Chen ang paglilinis ng mga bitag sa koridor. Handa nang muling ayusin ang depensa. Upo ako sa tabi ng kama. Buksan ang interface ng sistema. Natukoy ang pangunahing kontrabida na si Wang. Bumaba na ang kanyang health sa mapanganib na antas. At trigger ang huling misyon. Kumpletuhin ang huling pagpatay sa target. Matagal kong tiningnan ang linyang ito. Sa huli, tumayo ako. Pumunta sa tabi ng pinto. Lalabas ako saglit. Tumingala si Lao Chen. Saan ka pupunta? Bubong. Binuksan ko ang pinto. Pumasok ako sa pasilyo. Ang pinto ng bubong ay mahigpit na nakabara ng mga kasangkapan. Makarinig ng mahina na paghinga mula sa loob. Kalma kong sinabi. Ako ito. Lin Yu. Lin Yu, dumating ka para iligtas ako. Lin Yu, dumating ka para iligtas ako. Hindi. Nandito ako para makipag-usap sa iyo. Brother Wang. Naalala mo ba noong unang beses akong pumunta sa iyo? Ano ang sinabi ko? Sinabi ko. Ikaw ang itinakdang tagapamahala ng huling panahon. Sa buong kalye, ikaw lamang ang may kakayahang magtatag ng bagong kaayusan. Sinasabi ko ito ng taos puso. Naniniwala akong may lakas ka at paraan upang dalhin ang lahat sa gitna ng kaguluhan. Isang malungkot na ngiti ang narinig mula sa loob ng pinto. Pero ngayon, kapatid Wang, sabihin mo sa akin, kung paano ang isang tao na itinadhana ng langit ay napunta sa ganitong kalagayan. Mali ba ang pagkakaintindi ko sa iyo? O sabihin mo na hindi ka talaga itinadhana ng langit. Isang karaniwang tao na umabot dito sa pamamagitan ng karahasan at swerte. Umalis ako. Lumiko ako at umalis. Pumasok sa hagdang bahay. Naiwan ang huling mensahe. Wang Ji. Mag-ingat ka. Sa likuran. Narinig ang isang pinigilang iyak. Namatay si Wang Ji sa ikasyam na araw. Sa tamang salita, ay nawala. Isang anino ang gumagalaw mula sa bubong. Na nanginginig na bumaba. Ang taong iyon ay mukhang payat. Na may sira-sirang damit. Nakita ang mga zombie pero hindi umiwas. Nakatayo lang ng walang laman sa lugar. Pinalibutan sila ng mga zombie. At pagkatapos, wala nang sumunod. Nang marinig ko ang balitang ito, nasa gitna ako ng pag-uusap kay Lao Chen. Tumigil ako sa ginagawa ko. Tahimik ng ilang segundo. Tumingin si Lao Chen sa akin. Nais magsalita ngunit huminto. Nakatayo si Mama sa tabi ng kama. Nakadasal ang mga kamay. Nakasandal si Papa sa pader. Humagulgol siya. Lumapit ako sa bintana. Tumingin sa direksyon ng mga guho. Ilang naglalakad na mga patay lamang. Ang dahan-dahang gumagalaw sa mga guho. Kumuha ng isang kwaderno mula sa sistema. Pumunta sa huling pahina. Sumulat ng isang linya. Kapatid na Wang. Pumanaw sa ika-103 araw ng katapusan ng mundo. Sanhi ng kamatayan. Pagmamataas. Tapos na akong magsulat. Isinara ko ang notebook. Inilagay ko ito sa pinakaloob na bahagi ng sistema. Pagkatapos ng tide, nagsimula nang lumitaw ang mga nakaligtas sa kalye. Patuloy na dumarami ang mga nakaligtas. Sila ay lumabas mula sa kanilang mga taguan. Na maingat na naghahanap sa mga guho. Hindi ako agad nagpakita, kundi nanatili ako sa kuta, at nagmamasid sa mga kaganapan sa labas. Tinulungan ako ni Lao Chen na ayusin ang ilang depensa na nasira ng alon ng mga patay. Ikatlong araw, may kumatok sa pinto ko. Tumingin ako sa butas ng pinto. Isang lalaking nasa 30 taon na. May hawak na walang laman na bote ng tubig. Ang mukha niya ay puno ng pagod. Excuse me, may tubig ba? Hindi na ako uminom ng tubig sa loob ng 2 araw. Binuksan ko ang kaunting puwang ng pinto. Ibigay ang isang bote ng mineral na tubig. Tinanggap ng lalaki. Agad siyang napaluha. Salamat, salamat sa'yo. Tumalikod siya para umalis. Hinawakan ko siya para pigilan. Sandali, bumaling ang lalaki. May pagdududa sa kanyang mga mata. Anong pangalan mo? Laoli. Ano ang kaya mong gawin? Nagtaka si Laoli sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, dati akong electrician. Marunong akong mag-ayos ng kuryente. Maaari rin akong gumawa ng ilang simpleng mekanikal na pagkukumpuni. Kung gusto mo, maaari kang manatili. Kailangan ko ng tao dito. Tulungan mo akong magtrabaho. Magbibigay ako ng pagkain at tirahan. Nagniningning ang mga mata ni Laoli. Talaga, ngunit may mga alituntunin. Batay sa trabaho ang hasyan. Mas maraming trabaho, mas maraming kita. Walang tamad na sinusuportahan. Si Laoli ay matinding tumango. Handa ako. Ito ang una.
Sa susunod na linggo, unti-unting may mga nakaligtas na nakahanap sa aking kuta. Ang ilan ay dinala nila uli. Sinuri ko ang bawat isa sa kanila. Yung mga gusto lang kumain at uminom ng libre. Lahat ay tinanggihan. Sa madaling panahon, nagtipon sa paligid ng kuta. Halos 20 nakaligtas. Si Lao Chen ay tumulong sa akin na gumawa ng isang batayang mga patakaran. Kailangan ng bawat tao na tapusin ang itinakdang dami ng trabaho araw-araw. Ipinapamahagi ang pagkain at tubig ayon sa laki ng kontribusyon. Isang micro na maayos na komunidad ay nagsimulang mabuo sa mga guho. Yung mga masigasig na nagtatrabaho ay nakakakain ng sapat araw-araw. At ang mga tamad ay kailangang magtiis sa gutom. Ang mga daing ay mabilis na nawala. Nakatayo ako sa pintuan ng kuta. Tumingin sa mga abala ng mga nakaligtas. May isang di maipaliwanag na pakiramdam sa aking puso. Ito ang gusto ko. Hindi tulad ng kay Wang Jie na nakabatay sa karahasan. At takot na nagpapanatili ng imperyo. Kundi isang tunay na may mga alituntunin. At may kaayusan na komunidad. Dumating ang tiyuhin sa 12 araw. Nagdala siya ng sugatang binti, na may panghihina habang naglalakad papunta sa pintuan ng kuta. Kasunod niya ang malaking tiyahin at pangalawang tiyahin. Lahat silang tatlo ay sobrang payat. At ang mga damit ay sira-sira. Puno ng dumi ang mukha. Unang nagsalita ang tiyahin. Mababa ang boses. Lin Yu. Alam naming nagkamali kami. Talagang alam naming nagkamali kami. Dahil sa ating ugnayang dugo. Papasukin niyo kami, sana. Kasama rin ang ikalawang tiyahin na umiiyak. Hindi na kami mag-aaway pa kailanman. Gawin mo man ang anuman, ayos lang sa amin. Pakiusap na. Walang nagsalita si Kya. Tanging nakatungo lang siya. Malungkot ang mga mata niya. Nakatayo ako sa pintuan. Tinitigan nila. Walang isang salitang sinabi. Lumapit ang nanay sa akin. Hinalikan ang aking manggas. Ma, naalala mo pa ba yung 100 piso? Huminto ang kamay ng nanay. Naalala mo pa ba na kumuha ka ng 100 piso? Pera para ipagpalit ang aking kutsilyo. Nagtaka ang tiyahin. Naalala mo ba na gusto mong ipagpalit ako? Para sa 10 kilo ng bigas. Pumutla ang mukha ng pangalawang tiyahin. Naalala mo ba na pinapunta mo ako? Para maging asawa ni Wang Jie. Itinaas ng tiyuhin ang kanyang ulo. Naggalaw ang labi niya. Mayroon akong mga patakaran dito. Kung gusto mong manatili, sundin mo ang patakaran. Kung ayaw mong sumunod, paalis ka na. Nakasara na ang pinto. Dala ni Tio si Tia Grande at Tia Segundo. Nagtayo ng isang simpleng tolda. Inutusan si Tia na linisin ang mga bangkay sa halway. Hawak niya ang sugatang binti. Dahan-dahang iniaangat palabas. Mabagal ang galaw. Pero hindi siya tumigil. Inutusan si Tia na maglaba. Inutusan si Tia na ayusin ang mga gamit. Tatlo silang tahimik. Walang reklamo. At walang gulo. Pero alam ko, hindi sila magpapakatamper ng matagal. Ikatlong araw, nahanap ni Tia si Lolo Lee. Nagsimula siyang magpakalat ng chismis sa mga natitirang nakaligtas. Alam niyo ba kung saan galing ang mga gamit ni Lin Yu? Saan nanggaling ang mga iyon? Siguradong itinago niya ang mga iyon. Isang batang babae lang siya. Sa tingin ko gusto lang niyang maging leader dito. Ang dami natin dito. Bakit kailangan natin sumunod sa kanya lang? Pagkatapos marinig ni Mang Li, binanggit niya agad ang mga salitang iyon sa akin. Naupo ako sa kuta. Nang matapos ko ang pagsasalaysay ni Lao Li, umiti bahagya ako. Lao Li, pumunta ka na at tawagin ang lahat. May sasabihin ako. Nagsama-sama ang lahat ng nakaligtas sa bakanting lugar sa pintuan ng kuta. Alam ko na may mga nagkalat ng chismis, na ang mga supply ko ay may hindi malinaw na pinagmulan. Kaya't nais kong linawin ito ngayon. Kinuha ko ang notebook mula sa aking bulsa. Binuksan ito. Nagsimula akong magbasa. Araw 1. Ang pinakamalapit na pinsan kumuha ng 100 yuan para palitan ang aking kutsilyo. Matapos akong tumanggi. Binato niya at nasira ang aking water purifier. 5 araw. Ang pangalawang pinsan nagmungkahi na ipapalit ako ng 10 kilo ng bigas. Tinanggihan ng tiyo. Pinapalitan na lang ng 20 kilo. 12 araw. Tinipon ng tiyuhin ang buong pamilya para sa isang pulong. Nagpasya silang ipakasal ako kay Wang Jie. Binasa ko ito isa-isa. Sa bawat pagbasa, lumalakas ang bulungan sa tao. Nang matapos akong bumasa, isinara ko ang aking notebook. Tumingin ako sa tiyuhin, nakatatandang tiyahin at nakababatang tiyahin sa tao. Ito lahat ay mga bagay na ginawa ninyo. Ngayon, may mukha pa kayong magsabi na inaabuso ko kayo. Ang mukha ng tiyuhin ay naging maputla. Ang tiyahin ay nakayuko, hindi makatingin sa akin. Ang pangalawang tiyahin ay umiiyak na. Tumingin ako sa ibang mga nakaligtas. Ang mga patakaran dito ay simple lang. Batay sa trabaho. Mas maraming trabaho, mas malaking kita. Kayo ang gagawa ng trabaho. Ako ang magbibigay sa inyo ng pagkain at tubig. Makatarungang palitan. Kung sino man ang makaramdam na hindi patas, maaaring umalis na ngayon. Ngunit kung may tao na gustong gumawa ng gulo dito, magpakalat ng chismis, huwag nang magalit kung hindi ako magiging magalang. Nang matapos iyon, tumingin ako kay Lao Chen. Lao Chen, boto at desisyon. Itong tatlong tao, mananatili o hindi, tumango si Ginoong Chen. Itinaas ang kamay. Sumasang-ayon sa pagpapaalis. Itaas ang kamay. Halos lahat ay nagtaas ng kamay. Napaalis ang tiyuhin, malaking tiyahin at pangalawang tiyahin sa komunidad. Nakatayo sila sa gilid ng mga guho. Tumingin sa direksyon ng kuta. Punong-puno ng kawalang pag-asa ang mata. Ang tita ay umiiyak at sumisigaw. Lin Yu, hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Kami ay iyong mga kamag-anak. Ang tita pangalawa ay umiiyak din. Parang gusto mong pumatay sa amin. Hindi nagsalita ang tiyuhin. Bumaling lamang siya. Na may pilay habang papalalim sa guho. Nagtaka ang nakatatandang tiyahin at pangalawang tiyahin. Pagkatapos ay sumunod sila. Nakatayo ako sa pintuan ng kuta.
Tinitingnan ang kanilang mga likod na unti-unting nawawala. Walang anumang ekspresyon. Lumapit ang nanay sa akin. Napakatahimik ng boses. Sila ay mamamatay, alam ko. Sabi ko ng kalmado. Ngunit ito ang pinili nila. Tahimik ang nanay ng matagal. Sa wakas, huminga siya ng malalim. Lumiko sa likod ng kuta. Lumapit si Lao Chen. Pinaikutan ang aking balikat. Tama ang ginawa mo. Tumango ako. Lumiko pabalik sa kuta. Isinara ang pinto. Noong gabing iyon, nagsulat ako ng isang linya sa diary. Ika-103 araw. Pagkakahiwalay ng pamilya. Tapos na. Isinarado ko ang mata ko. Inilagay ko ito sa sistema ng imbakan. Sa labas, naririnig ang hangin na dumaan sa mga guho. Sa loob ng kuta, napakatahimik. Ang huling paglabas ni Kuya Wang ay noong ika-15 araw. Yung tao ay inilarawan na parang tuyot na tuyot. Nakabakbak na damit. Malakas na sumisigaw sa hangin. Sinasabi niya na siya ang pinuno ng huling panahon. Pinalibutan ng mga zombie. Hindi siya tumakas. At pagkatapos, wala nang sumunod. Nang marinig ko ang balitang ito. Nasa gitna ako ng pag-uusap kay Lao Chen tungkol sa pagpapalawak ng komunidad. Itinigil ko ang ginagawa ko. Tahimik ako ng ilang segundo. Imarka ang lokasyon na iyon sa mapa. Tala, mapanganib na lugar. Tumango si Lao Chen. Nagmungkahi siya ng pulang bilog sa mapa. Tumingin ako sa pulang bilog na iyon. Naalala ko ang unang pagkakataon na nakita ko si Wang Jie. Nasa labas ang mga pader ng libingan. Pero ako ay todo papuri sa mga kamag-anak na sobrang taas ang katayuan. Dahil lang sa virus na kumakalat sa buong mundo. Bumagsak ang sibilisasyon. Sa shelter, lahat ay nagsusunggaban ng mga supplies. Naglalaban sa armas, nag-aagawan ng buhay. Ako lang mag-isa. Lin Yu. Sa mga vampira kong kamag-anak na nagnanakaw ng aking mga bagay at nagbebenta ng aking mga palitan. Na puro yabang lang. Na laging nagbibigay ng papuri. Na nagpapasaya sa kanila. Ngunit hindi nila alam. Na nagising na ako sa sistema ng papuri sa katapusan ng mundo. Basta't mapasaya ko sila. Maari kong unlock ang mga supply at armas. Kagamitan, walang limitasyong gantimpala. Ang tila mapagkumbabang pag-aalaga. Ang magiging pinakamatibay kong panlaban sa katapusan ng mundo. Nakaupo ang tatay sa tabi ng bintana. Binaba ang boses habang nagsasalita. May natitirang kalahating sako na lang ng lumang bigas. Magagamit pa ito ng 10 araw o higit pa. Balak naming ipagbili sa black market para makakuha ng balisong na may talim. Lumapit ang nanay. At isinilid ang isang mabigat na bag sa aking kamay. Nandoon ang huling suplay ng pagkain ng pamilya. Itago mo muna. Kapag nawala na ang mga zombie sa ibaba bukas, saka ka pumunta at palitan ito. 3 buwan nang sumiklab ang virus ng mga zombie. Nasa ganitong sitwasyon ang aming gusali. Nagtulungan ang mga nakaligtas upang harangan ang pasukan. Naging isang pansamantalang kanlungan. Ngunit hindi mapayapa ang loob ng kanlungan. Noong araw ng pagsabog ng virus, ang tiyahin kong dumating para bumisita sa amin. Kasama ang pangalawang tiyahin at ang pamilya ng tiyuhin. Natural lang na hindi na sila umalis. Nandito sila para kumain. Dito nakatira. Ngunit hindi kailanman lumalabas ng pinto. Kahit isang hakbang para maghanap ng mga supply. Parang isang grupo ng mga vampira. Ipinagsiksik ko ang bag sa ilalim ng kama. At nang tumayo ako, narinig ko ang isang napakamaingay na tunog ng metal na nagkikiskisan sa sala. Nakikita si Tiazhao Qifen na nakaluhod sa sulok. Nakakapit sa aking ginawang rainwater filtration device. Nagawa-gawa ko lang. Anong ginagawa mo? Nainit ang ulo ko. Agad kong kinuha ang sirang bahagi. Narinig niya ang ingay at tumayo agad si Tiazhao Qifen. Pinagmasdan ang alikabok sa kamay. Nag-angat ng mata sa gilid. Ay naku. Isang sirang plastic lang naman yan. Titingnan ko kung pwedeng ayusin para magamit ko. Sobrang kuripot mo naman. Gusto ko nang magalit. Napalingon ako sa gilid at nakita si tita na nakikisilip. Dahan-dahang hinihila mula sa ilalim ng unan ko. Isang multifunctional na kutsilyo. Iyon ang tanging sandata ko para sa depensa. Karaniwang itinatago ko ito ng mabuti. Tumigil ka. Ilagay mo ang kutsilyo. Sabi ko nang may galit. Nabigla si tita. At agad na nagtago sa likod ni tita. Nagmumukhang sakim ang kanyang mukha. Mukhang kapaki-pakinabang ang kutsilyong ito. Kinuha ng tita ang tool knife mula sa kamay ng ikalawang tita. Tiningnan ito sa kanyang kamay. Lalo pang tumindi ang kanyang kasakiman. Kumuha siya mula sa bulsa ng isang pirasong 100 piso. Na medyo gusot at tila may amag. At basta na lang itong inihagi sa mesa ng tsaa. Sige na. Mukhang maganda itong kutsilyo. Hawakan mo itong 100 piso. Parang binili ito ng tita mo. Huwag masyadong magtimbang-timbang. 100. Ngayon, ang isang bote ng tubig sa labas ay nagkakahalaga ng 2 pirasong ginto. Ibinibigay mo ang papel na ito kapalit ng buhay ko. Gusto ko sanang lumapit at agawin ito. Biglang sumabog ang isang mekanikal na tunog sa isip ko. Ding! Na-activate na ang sistema ng pagyayabang sa katapusan ng mundo. Tumaas ang halaga sa itaas ng aking ulo sa 150. Anong kababaang loob? Ako'y puno ng sigla. Ano ang halaga ng mga zombie sa labas? Basta nandyan ka. Itong building natin ay parang pader na bakal. Anong tawag dito? Ito ay isang bihirang lider na may ganitong talento sa isang siglo. Pag dumating ang mga sundalo, makikita nilang maayos mo itong pinamamahalaan. Yung posisyon ng pangkalahatang komandante ng base. Walang iba kundi ikaw. Ha. Si Lin Yu, ang batang ito, ay talagang gumagaling na sa pagsasalita. Siyempre. Sa hinaharap ang buong pamilya natin. Hindi, ang buong komunidad ng mga nakaligtas, ay umaasa sa iyong proteksyon. Nakaabot na ang target na kasiyahan sa 300. Natapos ang misyon. Biglang nagkaroon ng 2 bariles ng mahalagang
gasolina at isang malaking halaga ng mataas na kalori na pinatuyong pagkain sa sistema. Talagang sobrang saya ko. Tumayo siya, na may mga kamay sa likod. Talagang inisip niyang siya ay isang huli. Ang pinakamataas na pinuno sa mundo. Dahil ako ang pinuno. Hindi ako pwedeng umupo lang dito at maghintay. Tumingin ang tiyuhin sa paligid ng mga tao. Ang kanyang tingin ay huling huminto sa tiyahin. Tiyahin! Hindi mo ba sinabi kanina na yung katabing? Si Wang ay may mga suplay. Umalis na tayo. Dalhin mo ako para magmasid. Basta't binubuksan ang pinto ng sasakyan. Matutumba ang lata. Isang ingay na sapat upang gisingin ako. Nakapikit ang mata ko, nagbilang ako ng 3 segundo. Magsuot ng jacket. Kunin ang taktikal na compound crossbow na nakasabit sa tabi ng kama. Binuksan ang pinto ng master bedroom at lumabas. Nakatayo si Tito sa tabi ng AC. Hawak ang isang bakal na tubo. Sinusubukan niyang buksan ang pinto ng AC. Punong-puno ng pagkabahala at kasakiman ang kanyang mukha. Marahil ay gusto niyang nakawin ang sasakyan. Para ipagpalit ito sa black market para sa mga suplay. Walang pakialam sa buhay namin ni Mama at Papa. Hindi ako nagsalita. Nakatayo lang ako mga 2 metro sa likod niya. Itinutok ko ang crossbow ng pantay. Nakatutok sa pader sa tabi ng pintuan ng sasakyan. Pinindot ko ang gatilyo. Ang bolt ng crossbow ay dumaan sa tabi ng tainga ng tiyuhin at tumama sa pader. Nagbigay ito ng isang malalim na tunog ng paglipad. Natakot ang tiyuhin at bumagsak sa lupa. Nahulog ang bakal na tubo sa lupa. Puti ang mukha. Matagal na hindi makapagsalita. Ang ingay ay nagising sa malaking tiyahin. Maliit na tiyahin at manugang sa sala. Sila ay lumabas at nakita ang eksenang ito. Agad na nagbago ang malaking tiyahin sa posisyon ng biktima. Lin Yu. Ano ang balak mong gawin? Gusto mo bang saktan ang tiyuhin mo? Kasama rin ang tiyahin at manugang sa pagsang-ayon. Sumigaw ang tiyahin ng mataas ang boses. Tama nga, Lin Yu. Isang sasakyan lang yan, di ba? Magkakapamilya tayo. Kailangan mo bang gumamit ng armas? Naka-recover ang tiyuhin. Sumandal sa bakal na tubo at naglakad papunta sa harapan. Ang tingin niya ay mas madilim kaysa sa alaala ko. Palaging may lungkot. Anong ibig mong sabihin ito? Itinutok mo ang pana sa akin. Lin Yu, huwag mong kalimutan. Kami ang iyong mga kamag-anak. Kung wala kami, hindi ka makakatagal hanggang ngayon kasama ang mga magulang mo. Lalong tumataas ang boses ni tita. Ikaw ang nagkulong sa amin dito. Walang pagkain, walang inumin. Akala mo kung sino ka. Ikaw lang ba ang may-ari ng bahay na ito? Saan galing ang mga bagay na iyan? Bakit hindi mo ito ilabas at gamitin natin ng sabay? Isang pamilya tayo. Ibigay mo ang susi ng sasakyan. Ibigay mo ang mga bagay. Magkakaroon tayo ng pantay-pantay na pamamahagi. Nakipag-usap ako sa kanya ng kaunti. Mula sa panahon, napunta ang usapan sa mga suplay. Pag-usapan natin si Wang Jie. Si Lao Zhang. Narinig ko na matagal ka nang kasama si Wang Jie. Nga. Mula pa sa simula kasama na ako. Pero ngayon, ay, walang anuman. Umiling si Lao Zhang. Ayaw ko nang magsalita pa. Mas maraming tao ngayon ang pinangangasiwaan ni Kuya Wang. Siguradong hindi niya kayang alagaan ang lahat. Yung tulad mo na mula pa sa simula. Sumusunod lang sa kanyang kuya. Siguradong naaalala niya iyon sa puso niya. Numagal ang mata ni Lao Zhang. Sabi ni Kuya Wang sa akin. Sinabi mong isa ka sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Kapag may malaking bagay sa hinaharap. Siyempre, ikaw ang unang maiisip. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Muling nagliyab ang kaunting liwanag sa kanyang mga mata. Lumiko ako at umalis. Bahagyang umangat ang aking labi. Bitak. Nagsimula ng gumaling. Ang paalala tungkol sa system upgrade ay lumabas sa kalagitnaan ng gabi. Natuklasan na natapos na ng host ang maraming mataas na antas ng masalimuot na misyon ng pagpatay. Ang sistema ng End of World ay na-upgrade sa bersyon 2. Na-unlock ang bagong mga tampok, mode ng sunod-sunod na pagpatay. Kapag maraming beses na pinapatay ang parehong target. Sa bawat natapos na yugto ng kasiyahan, ang gantimpala ay isa, na tumataas ng 5 beses. Mga kasalukuyang magagamit na misyon. Isagawa ang ikatlong pagpatay kay Wang Jie, upang itaas ang kanyang kasiyahan sa 500. Rivyard, Proyak Sinive Aprons, isang pairs na military-grade na night vision goggles. Rivad, Paoyak Sinive Prudence 50 mataas na calorie energy bars. Matagal kong tiningnan ang tekstong ito. 500 kasiyahan na halaga. Hindi ito madaling gawain. Ngunit sapat na kaakit-akit ang gantimpala. Mas mahalaga. Kailangan kong ipagpatuloy ang pagpapalobo kay Wang Jie. Hanggang sa hindi na niya ito makontrol. Binuksan ko ang sistema ng imbakan. Bilangin ang mga kasalukuyang supply. Ang pagkain ay sapat para sa 2 buwan. May mga kagamitan sa paglilinis ng tubig, kaya huwag mag-alala. Sapat ang mga medikal na supply. Isang taktikal na crossbow lamang ang armas. At 20 mga bolang pang crossbow. Kung kailangan sa susunod na, tiyakin ang kaligtasan sa plano. Kailangan ko ng higit pang kagamitan. Isinara ko ang interface ng bodega. Tumingin ako sa labas ng bintana. Patuloy pa rin ang pagpapalawak ng imperyo ni Wang Jie. Ngunit hindi niya alam. Habang siya'y umaakyat ng mas mataas, mas masakit ang pagbagsak niya. Gusto kong gawin. Bago siya mahulog, ay gawing mas matibay ang aking kuta. Tahimik ang mama. Sa huli, huminga siya ng malalim, at umupo sa tabi ng kama. Patuloy akong nakatayo sa harap ng butas ng pinto. Tinitingnan ang tiyuhin na nakatungo sa sulok. Ito ang kanyang wakas. Hindi ko ito sanhi. Ito ay kanyang pinili. Si Lao Chen ay nakatagpo sa isang paghahanap ng mga supply. Noong araw na iyon, nagmamaneho ako ng AV papuntang lungsod. Sa isang abandonadong hardware store sa kanluran. Nais kong makahanap ng ilang mga kasangkapan upang ipagpatuloy ang pagpapatibay ng kuta. Pagpasok niya sa pinto ng tindahan, narinig niya agad ang mga mabilis na hakbang. Kasunod ang mga sigaw ng mga bangkay.
May hawak siyang bakal na tubo. Habang tumatakbo, pabalik sa likod at kumakaway. Pero halatang naubusan na siya ng lakas. Humihina na ang mga hakbang niya. Hinila ko ang gatilyo. Ang unang palaso ng crossbow ay tumagos sa ulo ng pinakaunang zombie. Ang pangalawang tumama sa mata ng pangalawang isa. Ang pangatlo ay tinamaan ko gamit ang bakal na tubo. Nagdagdag ako ng isang palaso. Ang lalaking nasa gitnang edad ay nakaupo sa lupa. Humihingal ng malalim. Itaas ang ulo at tumingin sa akin. Punong-puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata sa pagkakabangon mula sa delubyo. Hindi agad ako sumagot. Sa halip, tinignan ko siya mula ulo hanggang paa. Ako ang nagbigay ng mensahe. Isa sa mga nakaligtas sa nangyari. Sundin niya ang sinabi ko. At sinabi niya ito ng walang palampas na salita kay Kuya Wang. Gusto mo? Ngayon, takot na takot ang buong distrito. Pero hindi ikaw. Mayroon kang napakaraming tauhan. At napakaraming supply. Kung magagawa mong mapanatili ang kaligtasan ng lahat sa gitna ng mga bangkay, sino pa ang magdududa sa iyo sa susunod? At saka, narinig ko na ang militar ay nagmamasid sa pagganap ng bawat taga-survive na base. Kung makakapag-perform ka ng mahusay sa pagkakataong ito, maaaring direktang italaga ka ng militar. Bilang namumuno sa rehiyong ito. Ang huling pangungusap na ito ay idinagdag ko. Nang marinig ito ni Wang Jie, nagniningning ang mga mata. Narinig ko siya sa Intel Network na tinatawag ang kanyang mga tauhan para sa pulong. Punong-puno ng kasiyahan ang tono. Ang pagkakataong ito ng mga patay na katawan ay pagkakataon natin para sumikat. Gusto kong ipakita sa lahat kung sino talaga ang tunay na hari ng lugar na ito. Nagtititigan ang mga tauhan. May isang mahinang paalala. Ate Wang, kailangan bang palakasin ang depensa? Anong depensa ang palalakasin? Pumalo si Wang sa mesa. Tayo ang unang umatake. Bago dumating ang alon ng mga patay. Huwag silang makalapit. Labanan ng maayos. Narinig ko ang salitang ito sa master bedroom. Hindi ko mapigilang bumiti. Bodong. Talagang napakabodong. Ngunit ito ang kailangan ko. Sa susunod na linggo, halos hindi kami huminto ni Lao Chen. Nagmamaneho ako ng AC. 3 beses akong pumunta sa pamilihan ng materyales. Nagdala ako ng sapat na bakal, semento at mga wire mesh. Dinala ako ni Lao Chen. Pinatibay namin ang bawat pader ng master bedroom. Nagdagdag kami ng 2 layer ng proteksyon sa labas ng bintana. Welding ng ika-4 na bakal na pader sa pinto. Naghukay din kami ng ilang bitag sa pasilyo. Puno ang ilalim ng hukay ng mga pinatulis na bakal. Sabi ni Lao Chen, ito ay tinatawag na multi-layered defense system. Samantala, naghahanda rin si Wang Jie. Ginamit niya ang lahat ng tao para gumawa ng mga armas, mga palaso na gawa sa lupa, katapangan at meron pang ilang mga bote ng gasolina na nasusunog. Nagtayo siya ng isang command post sa bubungan. Narinig ko ito mula sa intelligence network. Naramdaman ko lang na nakakatawa. Ito ay daan-daang, libo-libo, pati na ang 10,000 libo. Ang mga armas na gawa sa lupa ay hindi makakatulong sa harap ng ganitong kalaking hukbo ng bangkay. Kahit ang pangangati ay hindi pa ito maituturing. Ngunit wala akong sinabi. Patuloy lang akong nagpatibay ng kuta. Patuloy na nag-ipon ng mga supply. Patuloy na naghihintay. Naghihintay sa imperyo ni Wang Jie. Natuluyang bumagsak sa alon ng mga patay. Isang linggo na lang bago dumating ang alon ng mga patay. Nagsimula nang magduda si Kuya Wang. Narinig ko sa Intel, yung usapan niya at ng deputy. Sabi niya, kung ganito lang tayo maghanda, sapat na ba talaga? Kuya Wang, gusto mong magdagdag pa ng depensa sa ibaba? Marami, kung sakali man. Alam ko. Ito na ang huling pagkakataon ko para magpanggap. Kinabukasan, personal kong pinuntahan ang ika-4 na palapag. Nakita ako ni Kuya Wang. May bahagyang pagkagulat sa kanyang mata. Ngunit agad itong bumalik sa katahimikan. Ano ang ginagawa mo dito? Kumuha ako ng papel mula sa backpack at inilatag ito sa mesa. Ito ay isang hand-drawn na taktikal na pagsusuri. Siyempre, lahat ng mga suhestyon na ito ay mali. Ngunit hindi ito napansin ni Wang Jie. Kapatid Wang, nagsaliksik ako tungkol sa teritoryo nitong mga nakaraang araw. At sa tingin ko, ang inyong plano ay talagang nasa antas ng aklat aralin. Tingnan ninyo. Dito, dito at dito. Lahat ng ito ay mga susi na posisyon para sa pagharang sa mga patay. Basta't mapanatili ang mga puntong ito, hindi makakalapit ang alon ng mga patay. Tumingin si Wang sa mapa ng matagal. Unti-unting tumibay ang kanyang tingin. At saka, narinig ko na ang militar ay patuloy na nagmamasid gamit ang satellite. Sinusubaybayan ang pagganap ng bawat base ng mga nakaligtas. Kung makakagawa ka ng magandang laban sa alon ng mga patay na ito, mabuti sana. Hindi ka lang basta hari sa block na ito. Maging isang alamat ka na sa buong distrito, pati na sa buong probinsya. Nagsimula nang tumakbo ang bilang. 300, 400, 450. Kuya Wang, ang ginagawa mo ngayon ay hindi simpleng pag-iingat. Ikaw ay nagtatag ng pundasyon para sa muling pagtatayo ng sibilisasyong pantao. Tandaan ng kasaysayan ang iyong pangalan. Nakatakda ang halaga sa 517. Ding 517. Natapos ang misyon 517. 517. Naipamahagi na ang gantimpala 517. Tumayo ako. Ngumiti kay Kuya Wang. Lumakad palayo. Sinasubukan niyang makalabas mula sa ika-4 na palapag. Habang papunta sa ika-3 palapag, mga tauhan ni Kuya Wang ay nagbabantay para sa kanilang sariling kaligtasan. Itinulak siya palabas. Naharangan ang mga zombie sa likuran. Nakapag-escape siya sa pagkakataong iyon. Ngunit hindi rin sila nakalayo. Ika-3 araw. Ganap na tahimik na ang pasilyo. Si Wang Jie na lang ang natira. Nakatagilid sa itaas na palapag. Bumukas ako ng aparato para sa pagpaparating ng tunog. Naririnig ko siyang nagsasalita sa sarili. Impossible, hindi pwedeng. Hindi pwedeng.
Hindi pwedeng. Ako ay itinadhana. Ako ang hari sa kanto. Paano nangyari? Paano naging ganito? Ang kanyang boses ay unti-unting humihina. At nagiging mas mahina. Alam ko. Nawalan na siya ng pagkain. Patuloy lang akong nananatili sa kuta. Kumakain ng mga dilatang pagkain. Umiinom ng malinis na tubig. Naghihintay na lumipas ang alon ng mga patay. Nagsimula nang umatras ang hukay ng mga bangkay sa ikalimang araw. Nagsama-samang umaalis sa lugar. Patungo sa kabilang bahagi ng lungsod. Tinitingnan ko sila mula sa bintana habang papalayo sila. Sa wakas, nakahinga ako ng maluwag. Ngayon, naging isang taong baliw na nagbubulungan sa hangin sa gitna ng mga gusali na buo pa. Sa mga guho, kinain din ng mga zombie sa huli. Ito ang kanyang wakas. Tumalikod ako at bumalik sa kuta. Kinuha ko ang notebook mula sa imbakan ng sistema. Pinagmasdan ko ang huling pahina. Sa ilalim ng pangalan ni Wang, may idinagdag na isang pangungusap. Isang taong pinatay ng sariling kayabangan. Ang komunidad ay patuloy na lumalawak. Isang buwan mamaya, mayroon na tayong halos 50 miyembro. Si Lao Chen ang namamahala sa pagpapanatili at pagpapalawak ng mga depensa. Sila uli naman ang namamahala sa pagkukumpuni ng kuryente at sistema ng tubig. Mayroon ding ilang grupo ng mga nakaligtas na naging mga koponan sa paghahanap ng supply. Ako ang namamahala sa pangkalahatang pagpaplano at koordinasyon. Noong gabing iyon, nakatayo ako sa bintana ng ikalimang palapag. Tumingin sa mga abala at nagtatagumpay na tao sa ibaba. Nakasulat sa mukha ng bawat isa ang pagod. Ngunit nakasulat din ang pag-asa. Lumiko ako at naglakad pabalik sa kuta. Kumuha ng isang lata ng luncheon meat at dahan-dahan itong kinain. Sa labas ng bintana, paputok na ang paglubog ng araw. Pinapakulay nito ng ginto ang buong gusot. Nagpapatuloy pa rin ang katapusan ng mundo. Pero tayo ay nakaligtas.